kung napapansin nyo, marami po silang nilatag na mga mayors na tumakbo po sa iba't ibang lugar. Di ba tumakbo po bilang mayor sa Marikina itong Kimbo na alam naman natin nakalapit po ito ni Romualdez at siyempre naaambunan po yan ng biyaya galing po sa Kabanang Bayan. Eto po si Mix Nograles, di ba? Pinasok po niya ang 1st District ng Congress dito po sa amin sa Davao City at tumakbo po si Carlo Nograles bilang mayor ng Davao City. Alam naman po natin na nasa likod din po nila yan si Romualdez. Alam nyo na po yung ibig sabihin yan. 2028 election mga Lodi, hinahanda na po nila ang paglatag ng mga tao nila sa lugar-lugar. Alam nyo mga Lodi, sa napansin ko lang sa pinaka may magandang nagawa dito na isang party list, yung kay Congressman Busita. At saka kung representante bilang party list mga Lodi, si Congressman Marcoleta, yan ang karapat-dapat. Ganyang talino po ang kailangan. Anak na tinapay naman to si Diwata, porket sumikat lang, gusto nang pumasok ng politika, porket nakita mo na paldo-paldo yung mga nasa Congress. Yo, what's up mga Lods? PFFs TV, welcome back po sa ating channel. Nung nakaraan na nag-file po si Tatay Duterte, marami pong nagkomento na dapat daw po nagpahinga na daw po siya at hindi na po pumasok pa sa politika dahil po sa kanyang edad. Pero eto nga po mga Lodi, gusto ko lang po gawa ng reaction bakit po siya bumalik dito po sa Davao City as mayor po ng Davao City mga Lodi. Kaya po siya tatakbo. Unang-una mga idol, kung mapapansin naman po ninyo, pinag-iinitan po talaga ang pamilya Duterte, lalong-lalo na po yung mga nakapaligid po kay Tatay Duterte at kay VP Sara Duterte na mga sumusuporta po sa kanya. Kaya kailangan po talaga niya itong gawin. Imbis na po nagpapahinga na po siya, pero dahil nga po sa panggigipit ni Romualdez at saka ni Lisa mga Lodi, napilitan po siyang tumakbo bilang mayor. Pero sa tingin ko mga Lodi, kung natupad lang po yung pinangako po ni PBBM na pauunlarin niya at itutuloy niya ang mga ginawa po ni Tatay Duterte, hindi po siguro magkaaganto mga Lodi. Pero mga Lods, ito po yung napansin ko Gusto nyo na po magpahinga si Tatay Duterte, hindi na po siya tumakbo bilang mayor ng aming lungsod dito sa Davao, paano na lang po ito mga Lodi? Naglipa na o nagsulputan po bigla yung mga vlogger na gusto pupasok sa politika. Gagaya na lang po nito ni Diwata. Nag-file po siya ng COC, ang dinadala po niya yung vendors party list. Ibig sabihin kung papalarin si Diwata, magiging kongresista to. Isa na naman to sa magiging sakit ng ulo sa tingin ko mga idol. Hindi ko naman sa minamaliit si Diwata mga Lodi Pero yung kakayanan niya bilang isang tao para mamahala mga idol o pumasok sa politika, parang olas naman talaga mga Lods, di ba? Hindi po natin maisasakripisyo ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino dahil lang po siya ay sikat at sumikat po siya sa Paris Overload. Hindi naman po yan kagaya na pagtitinda niya ng Paris mga Lodi na napakasimple lang pong gawain. Kinukumpara ko lang po kung pinipigilan nyo po kasi o ayaw nyo nang tumakbo si Tatay Duterte, paano na lang po ito? Tapos si Rosmar din po mga Lods, isa rin po sa sikat po na vlogger to. Na alam naman natin dahil po sa kanyang beauty products, nakilala po siya at napakayaman po nitong babaeng to. Pero mga Lodi, kung ikukumpara po natin si Diwata at saka si Rosmar, sa tingin ko po mas kwalipikado naman po si Rosmar dahil nakapagtapos po ito ng pag-aaral. At napakataas daw po ng mga grado nito nung nag-aaral pa siya. So ito po yung gusto kong palabasin mga Lodi. Kung hindi nyo pinipigilan si Diwata na tumakbo o yung iba po mga vlogger na tumakbo para po pumasok sa politiko, ba't nyo po pinipigilan si Tatay Duterte? Mas eksperyensyado po ito. Dahil ba naaawa kayo sa kanyang edad? Hindi mga Lodi. Kagaya lang din po yan ni Juan Ponce Enrile. Kahit gaano na po yan katanda, gumagana po yung utak niyan. At hindi naman po kailangan na maglalalakad po yan. Mando po, utak ng isang tunay na leader ang kailangan po namin dito sa Davao City. Hindi po kagaya ni Nograles mga Lodi, na alam naman natin sunod-sunuran lang po yan kung sino po yung nasa likod niyan mga Lodi. Yan po ang iniiwasan din po namin. Kaya po, mas maganda po tumakbo si Tatay Duterte dahil mga Lodi, kung napapansin nyo, marami po silang nilatag na mga mayors na tumakbo po sa iba't ibang lugar. Kagaya po yan ni Kimbo. Di ba tumakbo po bilang mayor sa Marikina itong Kimbo na alam naman natin nakalapit po ito ni Romualdez at siyempre naaambunan po yan ng biyaya galing po sa Kabanang Bayan. Eto po si Mix Nograles, di ba? Pinasok po niya ang 1st District ng Congress dito po sa amin sa Davao City at tumakbo po si Carlo Nograles bilang mayor ng Davao City. Alam naman po natin na nasa likod din po nila yan si Romualdez.
At marami pa po tayong nakita na bakit po mayor ang kanilang gustong itakbo imbis na po bumalik po sila sa Kongreso. Alam nyo na po yung ibig sabihin yan. 2028 election mga lodi, hinahanda na po nila ang paglatag ng mga tao nila sa lugar-lugar. Kaya kung magkaaganon mga lodi, mas mabuti pang hawakan na lang po ni Tatay Duterte ito pong lugar niya kung saan po siya nakilala at saka kung saan po siya minahal ng mga Dabawenyo. O eto, puntahan po muna natin mga lodi ha. Ano po ba ang tinatakbo ni Diwata Pares Overload? Nag-file po siya ng COC para po sa vendors party list. Biruin nyo mga idol ha, dahil sa kasikatan ni Diwata Pares Overload, ayan po, nagkaroon na po siya ng supporters. O bumak-up po sa kanya para tumakbo po siya o mag-file po siya ng COC. O, pakinggan po natin si Diwata. Baka naman maisipan yung maiboto to. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. My name is Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan. At kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami para mag-file po ng COC. Ayan mga lodi ha, kung saan siya nakilala sa Diwata Pares. O ito, para malinawan kayo anong advokasya ni Diwata o Deo Balbuena. Ayan, ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. O, tulungan daw po yung maninindang Pilipino. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan Magtatayo po siya ng kooperatiba. Ito, sablay po ito. mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos mayroon din kaming gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako street vendors. Doon po, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po Yung kagaya daw po niyang vendors. Tututukan daw po nila kung saan po ilalagay yung mga pwesto nila. Ito explain ko po bakit po sumablay po yung kooperatiba na plano po advokasya po nitong vendors party list. Kasi mga lodi, matagal na rin po yung ginawa. Di ba po, naalala nyo, binawal po ni Tatay Duterte yung pautang dahil nga po mas malalo po mababaon ang ating mga kababayan Pilipino. Imbis po na pahintulutan magpautang po yung mga 5-6 dyan mga lodi, gumawa po rin sila ng kooperatiba. Ang problema po dito mga lodi, mahirap po talaga to, lalong-lalo na kaban ng bayan ang gagamitin po nilang pondo dito. Di ba? Kung yan talaga ang motibo ninyo makatulong Diwata, pwede naman hindi na kayo tumakbo. Gagamitin nyo lang kasi yung pondo. Ayan kasi mga lodi, nakikita po kasi nila sa mga Crocs Gressman mga lods kung ano po talaga ang natatamasa kapag nasa pwesto po. Yan po talagang pinakapangit po na imahe ng ating bansa na kapag nandyan po tayo sa posisyon sa Congress, yan po, nahihikayat din po sila na sana pala nagtumakbo na lang po kung kongresista kung ganito po pala kadali ang pera. Yan po ang pumasok sa isip nila. Tuloy natin. yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. Abot lang sa kaya. Di ba mga lodi? Pangakong mapapako na naman. Paano mo ipapatupad o ipapa-approve yung mga gusto nyong ipatupad kung hindi ka naman, alam nyo yun mga lodi, ngayon nga hirap na hirap yung ibang kongresista na magpa-approve ng kanilang budget Paano mo madedepensahan yan, Diwata? Ito po yung gusto kong iparating sa inyo Hindi po porket sikat o nakilala po ang isang tao, kailangan na po natin tong suportahan. Ang dapat po natin talagang iluklok, yung meron po talagang experience na. So, eto pa mga lodi, may mensahe siya sa atin. Political background, experience. Anong sagot mo sa kanila? Hayaan nyo muna ako bigyan ng pagkakataon, di ba? Bago nyo ako husgahan. So, yun. Gagawin ko lahat ang kakayahan ko para matulungan ang lahat ng vendors. Okay, thank you po. Di ba? Tuwan-tuwa naman yung mga vendors. Kasi nga, kumbaga sila yung makikinabang. Paano naman yung isa po sa mga taxpayer na paggagamitan nyo rin o pagkukunan nyo ng pondo para po sa mga pinaplano nyong kooperatiba, pagbibigay ng pwesto sa mga vendors. Di ba? Parang masasayang lang po talaga. Ito pa mga lodi. Bigay po ba kayo ng Anli Pares sa kamera? Ay, bakit hindi kung gusto nila? Mag-a-unrice tayo doon at free soft drinks pa. Yan po. Kung pag-uusapan ipagluluto ng pares, pasadong-pasado ka dyan, Diwata. Pero kung magpapapasa ka ng batas o yung gusto mong mga adhikain na ipapatupad mo dyan, mukhang malabo. Ito talaga yung sinasabi ko sa inyo. Ito po yung sinabi ni Tatay Duterte, mga lodi, na yung Congress talaga, kaya po maraming gustong sumiksik dyan, yan po talaga ang pinakamarumi, magulo. At saka, yung alam nyo, mga lodi, pinaka hindi mapagkakatiwalaan. Binalik na po ng tiwala ni Tatay Duterte nung panahon niya sa Congress. Pero ito na naman po tayo, bumabalik na naman po tayo.
Putang. Kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung asking? Mag-liquidation tayo. And you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. O yan mga Lodi. Kaya nga gusto niya buwagin tong party list dahil nga po pinamumugaran po yan ng mga kampo ni Joma. Alam nyo, nakakalusot po talaga kapag party list. Ang dali lang po kasi makapasok dyan. Konting boto lang po kasi ang kailangan para po magkaroon po sila ng representative. Alam nyo mga Lodi, sa napansin ko lang sa pinaka may magandang nagawa dito na isang party list. Yung kay Congressman Busita. Gustong gusto ko yung party list niya. Nakakatulong po talaga sa mga riders. At saka kung representante bilang party list mga Lodi, si Congressman Marcoleta, yan ang karapat-dapat. Ganyang talino po ang kailangan, hindi po kagaya ng mga sikat lang. Anak na tinapay naman to si Diwata, porket sumikat lang, gusto nang pumasok ng politika, porket nakita mo na paldo-paldo yung mga nasa Congress. Dirilo nila ng mga milyon-milyon, gusto mo na rin pasukin. Diba? Napaka hindi magandang halimbawa talaga no nangyayari ngayon sa Congress, sa Kamara. Ang dami nang nag-aambisyon makapasok dyan mga idol. Kaya mga Lodi, itigil nyo na po yung pagsasabi nyo dyan na bakit pa tumakbo si Tatay Duterte, nasa edad na. Siya po ay mas karapat dapat kaysa po dito kay Diwata o dyan po sa mga naghahangad na mga sumikat lang po sa vlog-vlog. Mas pipiliin ko pa po yung matanda pero may experience kaysa naman po dun sa mga sikat pero wala naman pong napapatunayan pa. Baka mabudol na naman po tayo at basayang na naman ang kaba ng taong bayan. So hanggang dito lang po muna mga Lodi. Stay safe mga Lods and God bless you all. Duterte pa rin.